Upo na po bawat isa. Purihin natin ang Diyos. Glory to God. At ngayong araw na ito, ang ating pong pag-aaralan, dito na po tayo sa aklat ng 1 John. Yung 1 John, 2 John, 3 John. So ngayong umagang ito, syempre, magsisimula tayo sa unang chapter ng unang Juan. Ito po yung 1 John chapter 1. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga sa ating Panginoon. Magandang buhay sa bawat isa sa atin. Amin po ba? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Purihin natin ang Diyos. So ngayon po, yung ating pong pag-aaralan is about the word of life. Ang salita ng buhay. Sa Tagalog pa, ang salita ng buhay. Sino po bang excited na maunawaan mo yung salita ng buhay? Itaas ang kamay. Iwagayway. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We are excited. So ngayon po, ating pong tatalakayin yung the word of life. So yung ating pong teksto ay matatagpuan doon sa aklat ng 1 John, chapter 1, 1 to 3. Sige nga po, ating pong okay? So 1 John 1, 1 to 3. So ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have observed and have touched with our hands concerning the word of life. That life was revealed, and we have seen it, and we testify and declare to you the eternal life that was with the Father and was revealed to us. What we have seen and heard, we also declare to you, so that you may have fellowship along with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Pagpalain po tayo ng salita ng Diyos. So dito po, ito pong 1 John ay sinulat po ni John the Beloved. Si John the Beloved, si Peter, si James, sila po yung may kaugnayan, matinding ugnayan nila sa ating Panginoong Jesucristo. At bago po siya nakaranas ng matinding persecution, execution, dinala po siya sa Patmos. Ito po ay naisulat na niya. Kailan po ba ito isinulat? Ito pong John, itong 1 John, isinulat po ito na John the Beloved nung after death, nung pagkatapos na matay si Jesus Christ, magmula sa taon ng between, dito po ito sa kalagitnaan ng year 85 to 90, after death of Christ. So, naisulat ito at ito po ay naisulat from Ephesus. So, naisulat ito from Ephesus. Diba, nandun po yung Ephesians? Ephesians, doon po yun sa Ephesus. Yung book of Ephesians. So, ito po yung background ng 1 John chapter 1. And actually, the whole John, 1 John. 1 John chapter 1, 1 John chapter 2, hanggang sa 5. So ito ay nasulat after death of Christ. So yun po yung namatay na po ang Panginoong Jesucristo, nasulat po ito ni John the Beloved. Sino po yung John the Beloved? Kung nakakakita pa kayo ng Last Supper, ito po yung nakahilig kay Jesus Christ sa Last Supper. Siya po yung
matalik din po na disipulo ng Panginoong Jesucristo. So yun po sila Peter, pagka yung kasama din po ito, nagkaroon ng transfiguration, yung nagpakita sa alapaap nung nanalangin, nakita si Jesus Christ sa alapaap, kasama rin po ito si John. Ito po si John the Beloved. So, itong 1 John, ulitin ko po, na isulat ito after death of Christ. Mula sa between year 85 to 90. So, yun po ang background ng pagkasulat ng 1 John. Okay? So ngayon, ang ating pong tatalakayin, ito po ay, ang ating tatalakayin is about the word of life. So ngayon, tingnan po natin, ano ang, what are inside this 1 John chapter 1. Ano ang in-emphasize dito sa chapter na ito? What are emphasized in this chapter? So, yun po yung ating pag-aaralan. Dahil kailangan ikaw at ako, tayong lahat, ay lubos natin naunawaan ang salita ng Diyos hanggat maaari, book by book, chapter by chapter, para sa ganon, ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay maging ganap at husto. Maging tunay na paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Okay, so ano po ang na-emphasize? Ano po yung talagang gustong bigyan ng diin dito po sa chapter na ito? Ang una po na binigyan ng diin ng chapter 1 ng 1 John, it is all about Jesus Christ. So yan po yung number 1 na binigyan po ng emphasis. So, ano po yung sinasabi po dyan? Doon po sa ating teksto, ang tinutukoy po doon, the word of life, ang tinutukoy po ni John the Beloved is our Lord Jesus Christ. Siya po yung salita ng buhay. Kaya po sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, the Word was God. Kaya every time na ikaw at ako magbabasa ng salita ng Diyos, makikinig ng salita ng Diyos, kapag salita ng Diyos ang pinag-uusapan, dapat we should pay attention to the Word of God. Because pag sinabing Word of God, it is the Word of life. At ang tinutukoy dyan, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen po ba? So yun po yung gusto bigyan ng emphasis ni John the Beloved. Kaya tingnan po natin, basahin natin yung ating teksto. Sa verse 1. Sinasabi po dyan sa verse 1, sabi po, balikan natin yung verse 1, yung ating text. Sabi niya, what was from the beginning? Sabi ni John, ano po ba yung nasa simula? What we have heard, ano ba yung kanilang napakinggan? What we have seen with our eyes. So in short, si John ay he expresses dito po sa talata na ito na siya po yung eyewitness sa ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga nakita niya ng mukhaan si Jesus Christ na nagkatawang tao. At ano pang sabi niya? What we have observed, naobserbahan niya lahat ng galaw, lahat ng kilos ng Panginoong Jesucristo. Pag-uugali ng Panginoong Jesucristo, naobserbahan niya. At totoo, nakita po nila, napatunayan nila na si Jesucristo ay hindi talaga nagkasala. At ano pa yung sabi niya? And have touched, nahipo nila with our hands. Sabi niya, so ang tinutukoy dito, walang iba. Sabi niya, concerning the word of life, at ang tinutukoy niya, walang iba, kundi si Jesucristo. Kaya ang lakas ng loob ni John the Beloved para ipabalita sa atin
na si Jesus Christ, He is the Word of Life. Siya po yung salita ng buhay. Kaya kung ikaw at ako ay makakapakinig ng salita, alam niyo po, dapat ating pakinggan yan na taglay nito yung buhay. Dahil mismo si Jesucristo ay buhay. Yan din po ang sinasabi niya sa aklat ng Colossians chapter 3, that Jesus Christ is life. Pag ikaw at ako, we keep on declaring, palagian natin ipinapahayag na sinasabi natin, si Jesus ang buhay, sa ating mga buhay, alam niyo po, yung ating pamumuhay magkakaroon ng kabuhay-buhay. Ibig kong sabihin, kung naging kaugalian na natin, na palagi natin dinideklara, sinasabi natin, Jesus, ikaw ang aking buhay. Alam niyo po, masasabi ko po sa inyo, matitiyak ko sa inyo, na yung buhay nyo ay hindi makakaranas ng panghihina, yung buhay nyo hindi makakaranas ng pagdududa, at yung buhay nyo ay hindi makakaranas ng pangungulila. Bakit? Dahil mismo si Jesus ang iyong buhay. Pag si Jesus ay iyong buhay, kumpleto ka na. Amin po ba? You are complete. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga po may talata sa Biblia, sabi nga po doon, I am complete. We are complete in Christ Jesus. So yun po. Kaya ako po ay nagpapasalamat, nagpupuri. Akala ko po, nung namatay yung nanay ko, matagal ko po itong, matagal ako makakaranas ng lungkot. Pero, hindi pala. Bakit? I keep on declaring, sinasabi ko, Panginoong Jesucristo, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang kagalakan ng aking buhay. Kaya wala akong kalungkutan na mararanasan dahil ikaw mismo ay kompleto na sa buhay ko. Sabi nga po, iwanan man ako ng aking magulang, sino man mang iwan sa akin, ang mahalaga, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ka nang iiwan sa aking buhay. Kaya po mga kapatid, na ipapahayag ko na totoo ang ating buhay, ang salita ng buhay, walang iba, kundi si Jesucristo. At ano pa ang sinasabi niya po dyan, dito sa chapter 1, sa 1 to 3, na sinasabi dyan na si Jesus Christ, He is the eternal life. Si Jesucristo ay buhay na walang hanggan, kamakailan lamang. Mula nung 31:1 hanggang 2, marami po ang pumupunta sa sementeryo. Marami po ang dumadalaw na sinasabi nila, dadalawin nila ang kanilang mahal sa buhay. Dadalawin nila, pupuntahan nila ang mahal nila sa buhay. Pero mga kapatid, hindi naman masama. Pero ang higit na ating bibigyan ng halaga sa ating buhay, na magkaroon ka, ikaw at ako, buhay na walang hanggan. Mamatay man yung physical nating katawang lupa, ang mahalaga, ang ating pong buhay ay hindi natatapos at hindi patutungo sa impyerno, kundi patungo tayo sa buhay na walang hanggan. At sino ang buhay na walang hanggan? Ito po ay si Jesucristo. Kaya mahalaga na maunawaan natin, si Jesus Christ is the Word of Life. Siya yung salita ng buhay. Si Jesucristo, siya po ay buhay na walang hanggan. Kaya kapag may Jesucristo ka, mga kapatid, sa totoo lang po, hindi ka na matatakot mamatay anytime. Kailan lang, doon po sa Commission on Audit, nung Huwebes ata yun, Huwebes, yung isa namin, kapatiran din natin, na sumakay lang po ng elevator. Sabi nga, may pinuntahan, nagpa-check up, wala yung doktor, bumalik ng COA. Pagkatapos bumalik, pagsakay, babalik na siguro sa opisina, doon pa lang sa elevator, nawala na ng buhay. So, 62 years old, hindi pa nagre-retire.
Sabi ng iba, panalo na naman ang GSIS kung hindi nakapag-retire. So, nakita ko po na napakaiksi lang ang buhay. Nung binalita sa akin ni Sister Nate, alam niyo po, kinilabutan po ako. Bakit ako kinilabutan? Dahil sabi ko talaga pala ang buhay natin dito sa lupa ay napakaiksi. Anytime, akalain niyo po na doon mismo sa elevator na yon, mamamatay siya. At doon mismo, nakita na lang na napaihi na siya. Nakita na ano po, wala na, matigas na. Sabi ko, minsan, naranasan ko rin nung tumaas ang BP ko, wala na rin ako kabuhay-buhay. Physical. Pero alam niyo po, mga kapatid, nung time na yon, naalala ko, mataas na mataas ang BP ko, wala na akong magawa. Kahit yung inuduro namin, niyakap ko na dahil hindi ko na kayang maglakad. Sa sobrang taas ng BP ko, napaihi na rin po ako. Pero alam niyo po, pag alam niyo, kilala niyo kung sino ang buhay na walang hanggan. Kung kilala niyo kung sino yung iyong buhay, na kahit anong mangyari, hindi ka matatakot. Alam niyo po, maliligtas ka pa rin dahil si Jesucristo na siyang ating buhay ay siya rin yung ating kaligtasan. So purihin ang Diyos nung panahon na yon. Pinapunta ko Sister Alice, nung nakita niya yung sitwasyon ko, kahit siya hindi na nakapag-pray. At ano na lang ginawa niya, umawit na lang siya sa Diyos. Kasi totoo yan, pag napaihi na yung isang inaatake, bihira po ang nakakaligtas. Biyaya na lang ng Diyos na ako po ay iniligtas ng Diyos. At kinabukasan, normal na ulit ako. Hindi po ako hindi ako nagpadala sa doktor. Bakit? Ang dakilang doktor natin ay ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang mahalaga, sabi ko nga po, bakit ganon? Alam niyo po, maiiwasan yung kapag alam mo, yung authority mo, alam mo, magdeklara, sasabihin mo kung alambawa, nung time na yon, alam niyo po, ang palagi kong sinasabi, nung time na napaihina ko sa taas ng BP, alam niyo po, palagi kong sinasabi, ito yung kinukot ko, yung book of Colossians, chapter 3. Sabi ko, Jesus, ikaw ang aking buhay. Jesus, ikaw rin ang aking buhay na walang hanggan. At yung pala, nandito rin po sa 1 John chapter 1. Na totoo, kung si Jesus ang ating buhay, Panginoong Jesus, ikaw rin ang kagalingan ng aking buhay. Kaya gagawin ng Diyos kapag ikaw ay nagdideklara. Kaya sabi nga po dito, sabi po ni John, I declare to you. So mahalaga yung pagdideklara. Mga kapatid, kung sakali dumating man, wag naman sana. Yung katulad yung nangyari sa aming kapatiran doon sa COA, na parang wala ka ng lakas, sobra ng taas ang BP, o mayroon ka ng nararamdaman. Alam niyo po, mga kapatid, ano pong gagawin po natin? Declare that Jesus is your life. Ginawa ko po yan. Yan ang iyong ipapahayag. Importante, there is power in declaration. Mayroong buhay, mayroong pagpapala ang pagpapahayag. So yun po yung ginawa ko po. Kaya ako po ay nagkamit ng buhay. Humaba pa po yung buhay ko. Kailan po yun nangyari? Before pa pandemic, no? So yun po. Kaya kung mayroon kayong nararanasan na mga hindi magandang kalagayan sa buhay, ano ang i-declare mo? Yung word of life. Salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay salita ng buhay. Kaya kahit parang mamamatay ka na, magkakaroon ka pa rin ng buhay. So yun po ang dapat natin idideklara. The word of life, because Jesus is life.
na kay Jesus ang buhay natin. Hawak niya ang mga buhay natin. Kaya ito lang po nasasabi ko dahil hindi po talaga inaasahan. Totoo po yan. Sa ilang atake ko at pinakahuli, may pangpito pa pala ako, ni-remind ako ng kaopisina ko. Yung galing sa kasalan ni Sister Danica, kinabukasan pumasok ako puyat. Pagkatapos, nung hapon, mga 3 o'clock, alam nangyari, tumaas ang BP ko at ayun, sa taas ng BP ko, habang pinag-pray ako ni Sister Alice, tumawag ako kaagad ng rescue. Saan? Kay Sister Alice na ipag-pray ako. Tapos ang ginawa naman ng mga kaopisina ko, sabi niya, dalhin na namin kayo sa emergency. Nasa ilalim lang yung emergency namin. Nasa 3rd floor kami. So habang nandun ako sa emergency, alam niyo po, hindi mo maasahan talaga. Kasi kahit nasa emergency ka na, ang tagal dumating ng doktor. Ang tagal dumating. Biro niyo po, nandun na ako ang tagal dumating ng doktor. Kung ganun, ang high blood pressure, pagka ikaw ay inatake, tumaas po yan, maya-maya sunod-sunod yan. Pataas ng pataas yan. Iinom ka, tataas na naman. So depende kung paano mo yan, paano ka magre-responde. So kung ikaw ay panatag ka lang, sasabihin mo, katulad po yung ginagawa ko, sabi ko, Panginoon, tumatas ang BP ko. Pero nagdideklara ko na ikaw ang aking buhay at bahagi ka ng aking buhay. You are the portion of my life. Ano man ang nagaganap sa buhay kong ito, bahagi ka. Kaya kung ano man mangyari sa buhay ko, ang pangalan mo ang bahagi dito sa aking buhay, sa aking kalagayan. Kaya alam niyo po talaga, there is power in declaration. So, wala pa yung doktor, tapos ang ginawa ko, kasi mahina ka na pag tumataas ang BP, pahina ka na ng pahina, hindi ka na makapag-declare, dito na lang sa ikaisipan. At alam niyo po, tinawagan ko Sister Alice that time, tapos pray siya ng pray, ako naman, suka ko ng suka. Pero mga kapatid, halos yung doktor, hinang-hina ka na, saka pa lang darating yung doktor. Kaya talaga sa totoo lang po, hindi mo maasahan yung mga tao. Ang higit mong maasahan, kahit na sinasabi sila'y doktor, ang higit mong maasahan yung salita ng buhay. Amen? Sa palagay nyo, kung hindi ako nagdeklara, anong sinasabi ko? Jesus, you are my life. Jesus, you are the portion of my life. Ikaw ang bahagi ng buhay ko. Kaya anuman mangyari sa akin, pangalan mo ang nahayag dito. Kaya sabi ko, naniniwala po ako, kalooban mo sa akin gumaling. At hindi po maging, maging pasyente ng hospital na ito nung nandoon ako. Kaya sabi ng doktor sa akin, kailangan talaga ma'am, magpa-confine ka na kasi i-work out yung kung anong cause ng iyong hypertension. So, sabi ko talaga, Dok, ayoko magpa-confine. Tingnan nyo, kung magpa-confine ka, maya-maya tusok dito, tusok doon, kuha ng dugo. At pagkatapos, lalo ka lang may hilo. Papainumin ka ng mga gamot. Kaya hindi po ako nagpa-admit. At kinabukasan, okay na naman ako. Kasi ang sabi ko kay Lord, sabi ko, you are the portion. Ito po. Pwede nyo ito ipahayag. Araw-araw pwede nyo yan sabihin. Ginagawa ko yan. Sinasabi ko, ikaw ay bahagi ng buhay ko. Ano man ang mangyari ng buhay ko. Sabi ko, Lord, pangalan mo ang nakataya dito. Kaya Lord, pagalingin mo ako at mahayag ang kalwalhatian mo sa iyong pagpapagaling sa aking buhay. So, depende po sa ating pagtitiwala sa Diyos. Pero there is power in declaration. So ano pa ang sinabi ni John? All about Jesus Christ. That Jesus Christ is the eternal life.
So, mga kapatid, sabi ko nga po nung Webes, pagka pupunta kayo sa mga ganun okasyon, dapat ang iyong ibabahagi si Jesucristo. Dahil si Jesucristo ang buhay na walang hanggan. Mamatay man tayo physical, ang ating kaluluwa ay walang kamatayan. Makakasama tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? So kanina sa pag-aaral namin, alam niyo po sa Biblia, 2 tao lang po ang nabasa ko na hindi namatay. Sino po yon? Si Enoch at saka si Elijah. Pero pagdating sa Revelation, andun may anong chapter po yon nabasa ko, sila rin po ay makakaranas ng kamatayan. Dahil lahat po tayo makakaranas ng kamatayan. Lahat tayo ay nagkasala. At ito'y namana natin kay Adan at kay Eva. So lahat po ay makakaranas ng kamatayan. Kaya ang kamatayan hindi po natin kinatatakutan. Bagkus, kapag Kristiyano ka, excited ka kung dumating yan sa buhay mo. Tama po ba? Kung mamamatay ka, excited ka. Bakit? Dapat yan po ang baguhin natin sa ating mga buhay. Na kapag dumating ang kamatayan, sasabihin natin, Lord, excited na po ako. Sige, your will be done. Alam niyo po ba, kapag sinabi mo yon, sasabihin ni Lord, sige na nga, huwag ka munang mamatay. Bibigyan pa kita ng buhay. Kasi ibig sabihin, preparado ka na sa iyong pagharap sa Diyos. Amin po ba? So yun po, si Jesus Christ is eternal life. And another, sabi po dyan sa verse 3, Jesus Christ, sa verse 5 and 7, Jesus Christ is light. Sige po, doon na tayo. Dito na tayo sa letter C. Jesus Christ, He is light and the light of life. Si Jesucristo ang liwanag. At siya rin po yung liwanag ng ating mga buhay. Saan natin niya mababasa? Ang sabi po dyan, sige po sa 1 John chapter 1 verse 5 and 7. Ano po ang sabi dyan? 1 John chapter 1. Nakuha nyo? Okay. So sa 1 John chapter 1, 5 to 7, 1 John chapter 1. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. First John chapter 1, 5 at saka 7. Ano ang sabi dito? This then is the message which we have heard of Him, and declare unto you that God is light, and in Him is no darkness at all. So, God is light. Sino po ang nire-refer dito that God is life? Ang nire-refer dito is all about Jesus Christ. Jesus Christ is God. So, si Jesus Christ, God is light. At ano pa yung sinasabi po dyan? And in Him is no darkness at all. And verse 7, sabi niya, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So mga kapatid, sinasabi po dito that Jesus Christ, sabi ko nga po, yung chapter na ito, ang pinapatungkulan dito ni John, yung una is all about Jesus Christ. Na sino daw po si Jesus Christ? Ang letter A, kanina sinabi natin that Jesus Christ is the word of life. Siya po yung salita ng buhay. Kaya sinasabi ko po sa inyo, ano man ang mangyari sa atin mga buhay, kailangan mayroon tayong salita na mula sa salita ng Diyos dahil ito po ay buhay, word of life. At kapag may nangyari sa atin, naalala ko rin po, yung kahit, ayan, yung anak ko si Jomer,
Kami po ay, naghatid ng mga kapatiran sa SM. That time, yung FX ang dala namin. Pagkatapos binangga kami ng jeep. Nag-cross kami. Mayroon pa dyan yung ano ba yan na gasolinahan. Shell. Tapos talaga po, ganyan na lang kahibla. Pumikit na lang ako. Ang sabi ko, Jesus! Wala na akong nabigkas pang iba kasi maiksi na lang po. Gahibla na lang, andun na po, sumasalpok na sa sasakyan ng FX. Yung jeep na rumaragasa. At puri ng Diyos. Alam niyo po, pag sabi ko lang, Jesus! Sumigaw po ako. Alam niyo po nangyari sa amin, yung FX ang bilis niya mabalintong. Pero dahil tinawag ko, yung pong word of life, wala na pong panahon para magsabi pa ko, Jesus, you are the word of life. Iligtas mo kami. Sinabi ko na lang, Jesus, alam na ng Diyos yung aking ibig sabihin. So because of the word na dineclare ko that Jesus, because Jesus is the word of life, ano nangyari? Yung aming sasakyan, yung FX ay nilagay doon sa gilid na gilid. Diba dati dito pa ang mga bus, ang bibilis niyan. Pero nung time na yon, na ilagay kami sa gilid, pagkatapos tiningnan ko si Jomer, wala siyang sugat. Mayroon lang kapiranggot na gasgas. Tapos basag na basag yung salamin. At puri ng Diyos, maya-maya, yung mga sasakyan, yung mga bus, ang bibilis, pero nandun kami sa tabi. So yun po talaga, yung pong ipinapakilala natin. So ano nangyari? Hindi kami na hospital. Walang nangyari sa amin. Kahit si Jomer, siguro gas-gas lang. So yun po, kasi totoo yan. Jesus is the word of life. Siya po yung buhay. Kaya ano man ang sitwasyon natin, yung pong nasusunog yung bahay namin, hindi ako tumawag, bombero! Hindi. Anong ginawa ko? Tinawag ko, Jesus! You are our provider. Send forth, fireman, angel of the Lord. Na magsisilbing fireman. Saglit lang ba? Hindi. Halos almost more than 30 minutes na nagliliyab yung bahay namin. Alam niyo po kasi ilang lata ng pintura, 3. More than 30 minutes. Pero laking gulat ko. Dahil nagdeklara ako ng mga salita ng Diyos which is the word of life. Alam niyo po ba, hanggang ngayon yung pa rin ang kisame ng anak ko. Kahit nagliliyab, nagtaka ang mga pintor, bakit hindi nasunog? Pero makikita mo yung apoy, witness ko ang Diyos, andyan po yung mga anak ko. Talaga pong witness ko ang Espiritu ng Diyos. Yun po ang power ng word of life. Uulitin ko po, kahit naranasan ko, yung sinanay na buhay, patay na pero binuhay. Bakit? Anong diniklara ko? Word of God, which is word of life. So yun po mga kapatid, yan po si Jesus. And Jesus is the light and the light of life. Si Jesucristo ang liwanag at siya rin yung liwanag ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya pag sinasabi natin liwanag, kapag sinasabi natin light, ano po ang ibig sabihin nito? Light represents what is. Light represents what is holy, pure, good, and reliable. Tapos ibaba mo yan. Darkness, sa baba yan. Hindi yan magkadugtong anak. Darkness, ibang sentence naman. Darkness represents sin and evil. Ibaba mo yung darkness. So light represents what is holy, pure, good, and reliable.
Darkness, sa isang, another sentence yan, another. Ibaba mo yung darkness. Darkness represents sin and evil. So, pagka sinasabi natin, hallelujah. Okay, so dito po kayo makinig. So, ang liwanag, sinasabi that Jesus is light. Si Jesucristo ay liwanag. At si Jesucristo ang liwanag ng buhay natin. Kapag sinasabi natin light, ito po ang ibig sabihin, siya po ay nagre-representa na siya po ay banal, holy, pure, true, good, and reliable, maasahan. Pag sinabi natin liwanag, ang ito po ay nagre-representa na ang ating Panginoon ay banal, ang ating Panginoon ay totoo, ang ating Panginoon ay pure, wala pong kapintasan, ang ating Panginoon ay maasahan. So yun po ang nire-represent ng light. At yung darkness na sinasabi sa talata na yan, it represents, ano po? Evil or sin. So kapag sinasabi ng Biblia na babasa mo, darkness, ang nire-representa niyan ay kasalanan at kasamaan. So yun po. So ngayon, kung ito pong sinasabi natin that God is light, it means He is perfectly holy and true. And that He alone can guide us out of the darkness of sin. So, ano pong ibig kong sabihin? Kung ito pong sinasabi natin that light represents what is holy, pure, kung anong banal, ano po yung walang kapintasan, mabuti at maasahan. At kung sinasabi natin ang Panginoong Jesucristo ay liwanag, siya po ay, sabi nga po, tanging siya lamang po ang makaka-guide, makakagiya sa bawat isa sa atin para atin mapagtagumpayan ang kasalanan. Without Jesus Christ, we cannot overcome and we will not overcome sin in our lives. Kung wala si Jesucristo, hindi natin kayang pagtagumpayan ang anumang uri ng kasalanan o kasamaan sa ating buhay. Dahil si Kristo ang nagpapayag na siya po ay liwanag ng ating buhay. Ito ang sinasabi sa 1 John chapter 5 and 1 John chapter 1 verse 5 and 7. At ito rin ang sinasabi sa John chapter 8 verse 12. Sige po. Ano ang sabi ng John chapter 8 verse 12? Then Jesus spoke to them again, I am the light of the world. Anyone who follows me will never walk in darkness. Ano ulit ang darkness? Anong nire-represent ng darkness? Kasalanan at kasamaan. So sabi ni Jesus Christ, ako ang liwanag ng mundong ito. I am the light of the world. Anyone who follows me, sino po ba dito ang sumusunod kay Kristo? Itaas ng kamay. Iwagayway natin sa ating Diyos. Purihin ang Diyos. So anyone, tayo po na sumusunod sa Kanya, will never walk in darkness. Hindi ka nalalakad sa kasalanan at kasamaan. Bagkos, anong tataglayin natin? We will have the light of life. Magkakaroon tayo ng liwanag ng ating buhay. So kapag sinasabi natin light, it exposes another. Light exposes whatever exists and can be clearly distinguished. So, di ba kapag may liwanag, ang ibig kong sabihin dito, na i-expose kung ano man ang naririyan.
makikita mo kung may liwanag. Di po ba? Halimbawa, dahil may liwanag na ito, kitang-kita mo ang lahat ng nandito sa harapan. So, madidistinguish natin, malalaman natin kung ano-ano ang mga nandyan dito sa harapan kasi may liwanag. Pero kung yan ay patayin natin, hindi natin malalaman ano ba ang nandito sa harapan ninyo. Tama po ba? So ganun po ang ibig sabihin na kapag mayroon kang Jesus Christ, nananampalataya ka, ini-expose niya ang kasalanan, ini-expose niya ang kasamaan sa ating mga buhay. Kasi liwanag siya. Makikita po natin na i-expose. Kahit walang tao na magsabi sa iyo na yan ay kasalanan mo, ikaw mismo malalaman mo na yan ay may kasalanan ka. Ganyan ang kasalanan mo. Bakit? Mayroong kang liwanag. Mayroong kang Jesus Christ. Maliwanag po ba mga kapatid? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Kaya kung ikaw at ako ay nadidimlan, kanino tayo lalapit para natin makuha yung liwanag ng buhay? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kung madilim, kung wala na tayong pag-asa, alam niyo po, lumapit tayo kay Jesucristo dahil siya po yung liwanag ng ating buhay. Kaya naniniwala po ako mga kapatid na kung ikaw, yung relasyon mo kay Jesucristo na ating Panginoon ay talaga pong establisado, talaga pong grabe ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Alam niyo po, naniniwala po ako na kahit anumang mangyari sa buhay natin, hindi po kayo bababad saan? Hindi kayo bababad sa pagdududa, hindi nyo bababaran yung pagkatakot sa anumang bagay, bagkus kayo po ay makakaranas ng kaligtasan ng ating Panginoon. Dahil mismo liliwanagan ang ating mga kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin, malakas na palakpak sa ating Diyos. Glory to God. Next. Purihin ang Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Another is, bakit may tools and materials dyan? Number 2 is fellowship. Number 2, so kanina ang ini-expose dito ni John, the beloved fellowship. So mayroon pong dalawa po yung ikinakategorize dito ni John, the beloved. Una, ano ba yung fellowship? Pakikipag-ugnayan. Fellowship with God and fellowship with believers, with other believers. So, fellowship with God. Okay. Lagyan nyo po dyan, number 2. Fellowship. Lagyan po yan ng above niya, number 2 is fellowship. Praise God. May nakita po akong ninote ko dyan. Mga kapatid, balik tayo kanina na bakit mahalaga yung word. Yung word that Jesus Christ is the word of life. Bakit po? Kasi maging yung ating pong pananampalataya saan nagsisimula? Sa Word of God. Sabi po sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So kung ang ating pong pananampalataya nagsisimula sa salita ng Diyos, so ganun din po yung ating pong mga buhay. Nakabase rin po tayo sa salita ng Diyos because God is the Word of God. Hindi natin nakikita ang Diyos. Tama? Ano po ang binigay sa atin? The Word.
the Word of God. Because the Word of God is God. Amen? So ngayon, mayroon po pala ako ditong note. So kapag sinasabi natin kung ang faith nagsisimula sa salita ng Diyos, ang ibig sabihin din po, kapag sinasabi mo may faith ka, may pananampalataya ka, na sinasabi mo you have faith, pero ang ating faith, hindi po yan real. Hindi yan totoo. Kapag our faith is not real unless it results in changed lives and good works. Our faith is not real, hindi totoo ang ating pananampalataya hanggat hindi nagkakaroon ng pagbabago ng ating buhay at yung paggawa ng mabuting gawa. So yan po yung tandaan natin. Kaya po, di ba sabi po, the word is life. And the word is God. At sinasabi natin ang ating mandin pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. So tayo po na mga mananampalataya, hindi natin mabibigyan kaluguran o kasiyahan ang Diyos kapag tayo walang pananampalataya. At kung sinasabi mo at sinasabi ko, tayo ay may pananampalataya, ang katotohanan, ang pananampalataya, ito lamang ay nagiging totoong pananampalataya kung nagre-resulta ito ng pagbabago ng buhay at paggawa ng mabuti. Maliwanag po ba? So kung may sinasabi tayo, naniniwala tayo, nananampalataya tayo sa Diyos, na ang Diyos is the Word of life, our Lord Jesus Christ is eternal life, our Lord Jesus Christ is light, and He is the light of the world. He is the light of life. Kung naniniwala tayo, then dapat may pagbabago ng ating pong buhay. Kasi yun ang tunay na pananampalataya o paniniwala. At nagre-resulta ito ng mabuting gawa. Kaya kung wala po ito, hindi po totoo, pwede lang po ito kino-confess, sinasabi lang natin, pero by heart, hindi po totoo na may pananampalataya tayo. So maliwanag po ba? Okay, so yung number 2, ang tinutukoy dito ni John is fellowship. Yung pakikipag-ugnayan. So saan po ba tayo dapat nakikipag-ugnayan? Nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos. Kaya dapat ma-establish sa ating buhay yung ating personal na ugnayan sa ating Diyos. Paano ba tayo magkakaroon ng fellowship sa Diyos? Mga kapatid, magkakaroon lamang tayo ng fellowship sa Diyos kung itong salita na ito sinasabi, ang salita ay Diyos, ay ating pong pagbubulay-bulayan. Kung itong salita ng Diyos ay ating babasahin, itong salita ng Diyos ay ating pakikinggan. Katulad ngayon sa bawat isa sa inyo, ngayon na nakikinig kayo ng salita ng Diyos, nagkakaroon kayo ng fellowship sa Diyos. Amen? So ito po ay way of fellowshipping God. So paano pa tayo nagkakaroon ng fellowship sa Diyos? Paano pa tayo nagkakaroon ng fellowship sa Diyos? Ito rin ay sa pamamagitan ng pananalangin. Yung ikaw mismo nakikipag-usap sa Diyos. Kaya mga kapatid, sinabi ni Jesus Christ sa mga disipulo niya, doon sa Luke 18 verse 1, sabi niya, then Jesus told His disciples that they should always pray, not give up. They should always pray. Mag-pray ka. So yun ang fellowship na gusto ng Diyos. Ito yung binibigyan ng diin. Bakit po? Kasi itong panahon na ito, nung isinulat ito ni John the Beloved,
Ito po yung matindi ang persecution na naranasan nila. So sa tindi ng persecution, ang mga mananampalataya ay nangagkalat. So ngayon, hinihimok niya muli na sila po ay manimbalik sa Diyos. So sa paanong paraan na makakapanumbalik sila sa Diyos? Magkaroon sila ng fellowship. Una, sa Diyos. So paano sila magkakaroon ng fellowship sa Diyos? Sinabi ko nga po, dapat grounded with the testimony of God's Word. So paano ka malalaman mo yung testimony, yung mga patotoo sa salita ng Diyos kung di ka magbabasa? So mga kapatid, kailangan magbasa ka ng salita ng Diyos. Kailangan makinig ka sa pangangaral ng salita ng Diyos katulad ng ginagawa natin ngayon. So yun po ang pakikipag-fellowship sa Diyos. Ano pa? Ito ay sa pamamagitan ng pakikipag-usap mo sa Diyos o kaya pananalangin. Mga kapatid, kung ikaw ay nabubuhay na hindi mo ginagawa ang dalawang mga aktibidades na ito sa buhay mo, alam niyo po, mawawala sa iyo ang fellowship. Maalis sa inyo ang fellowship. Mahirap kapag walang fellowship sa Diyos. Kasi sino ang papalit na makipag-fellowship sa iyo? Yung kaaway, si Satanas. So yun po yung gusto ng Diyos ipabatid sa bawat isa sa atin. Another thing, yung fellowship with believers. Letter B. So importante na ikaw at ako, sinasabi po dito babasahin mo yan sa 1 John chapter 1 hanggang sa 10. Sinasabi po dito ni John na kailangan makipag-ugnayan ka rin sa kapwa mo mananampalataya. Dahil kung ikaw ay nag-iisa, kahit na ikaw ay nag-uumapoy, tingnan nyo yung baga, alisin mo yung malakas na nagbabaga. Pag inalis mo yan, ano ang tendency? Mamamatay yan. So whereas halimbawa, ikaw ay basang-basa ka, hirap na pagbagahin yung iyong sarili. Pero kapag ikaw ay nakipag-ugnayan sa mga kapwa mo kapatiran na naroon nagbabaga ang kanilang pananampalataya sa Diyos, ano ang tendency mo? Dahil nagbabaga sila, nag-uumapoy sila, ano ang magagawa? Anong mangyayari? Sila po, ikaw ay matutuyo, siyempre matutuyo ka mula sa pagkabasaan, then magbabaga ka rin. Just like nung nakaraang prayer meeting, mayroon kaming pinag-pray. Isang 81 years old. Ang 81 years old na ito bumagsak sa kanyang higaan. Pagbagsak, in-x-ray, pumunta sa doktor, in-x-ray, itong left hand, humiwalay sa joint. Natanggal sa joint. So yung joint na ito, may joint ito. Ano ba sa joint sa Tagalog? Basta yung may nag-connect dito sa shoulder at saka ito, humiwalay sa pagkabagsak niya. 81 years old. So purihin ng Diyos. Anong nangyari? Nung pinaalala sa akin, bago kami dalawa-dalawahan na nag-pray-pray, sabi ko, pag-pray natin, wala po siya dito yung pinag-pray-pray natin. Nasa video chat lang. Tapos, alam niyo po, nag-circle kami. Kami po ay nag-pray. Alam niyo po ba, nangyari po sa kanyang hiwalay na joint. Kumbaga, magkahiwalay na yung left hand dito sa shoulder. 2 araw, hindi na siya nakakatulog. After ng prayer, sabi niya, nakatulog siya. Hanggang ngayon, nakakatulog siya. At nawala na po yung matinding kirot. So, ganun po. Kaya yan ang importante ng fellowship with believers. Kaya po, mga kapatid, napakahalaga po yan. Ano po? True fellowship combines social and spiritual interaction. And it's made possible only by a living relationship with Christ. True fellowship. Kaya po ang mga believers,
hindi lang din po yan puro social. Hindi lang din yan puro spiritual. Dapat combine. So katulad kahapon, nandun kami sa isang bahay ng ating kapatiran dito. So mayroon kaming social and spiritual interaction. So yun po. Kaya yan ang true fellowship. Hindi lang ang pakikipag-fellowship, kayo po ay mag-a-attend ng prayer meeting. O hindi lang yung fellowship na sa kapamanampalataya, kayo ay kakain. Alam niyo po, kahit nandoon kumain kayo din, nag-pray kayo. That is true fellowship. Kaya pag may kailangan kayo, huwag niyong ilayo yung sarili ninyo. Pag mayroon kayong mga nararanasan sa buhay, ilapit nyo yung iyong sarili sa iba. Na alam mo, makaka-fellowship mo, makakatulong sa iyo. Amin po ba? So yun ang sinasabi po dyan ni John the Beloved. Another thing, nandoon po yan sa verse 3. Okay. Number 3. So number 3, na tinutukoy po dyan sa verse 7 ni John, the blood of Jesus. So ano daw po ang magagawa ng blood ni Jesus? Binigyan ng emphasis po dyan ni John the Beloved na yung dugo ni Kristo, yan ang naglilinis sa ating mga kasalanan. So, lahat tayo nangagkasala sa harapan ng Diyos. Amin po ba? Lahat tayo ay nangagkakasala sa harapan din ng tao. Pero ano ang makapaglilinis sa ating mga kasalanan? Ang dugo ng Panginoon Hesukristo. Maliwanag po ba? Yan po ang sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 7. Pang-apat. Ano po? Hanggang dito lang ito sa pang-apat, I think. Ano pa po yung binibigyan ng diin dyan ni John the Beloved? In the book of 1 John chapter 1, yung sabi niya that there is a need for confession. Mayroon po talagang halaga ang pangungumpisal. Saan ba tayo mangungumpisal? Pag nagkasala ka sa Diyos, at pwede rin ba tayo mangumpisal sa tao? Doon sa pinagkasalanan nyo. Hindi tayo pwede mangumpisal sa pare. Doon pwede ka mangumpisal sa tao na pinagkasalanan mo. Kung saan ka nagkasala, you can confess your sins. And much more to our God. Bakit kailangan ang confession? Yun po yung sinasabi sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay, so bakit po kailangan tayo mangumpisal? Isasabihin natin, ako naman ay Kristiyano na. Ako naman ay tinubos na ng dugo ni Kristo. Ako naman ay hinugasan na, lahat ng kasalanan ko ay hinugasan na ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Nung tinanggap ko si Jesucristo, ako po ay naniniwala na lahat ng pagkakasala ko, present, future, at yung pong nakaraan na kasalanan ay kasama na pong tinubos at hinugasan ng Panginoong Jesucristo. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba tayo na lahat ng kasalanan natin, yung nakaraan, past sins, present sins, and future sins ay hinugasan na ng Panginoong Jesucristo? Sinong naniniwala? Itaas ang kamay. Praise God. Palakpakan natin ating Diyos.
So kung tayo ay naniniwala na lahat ng kasalanan natin o magiging kasalanan pa lamang o kasalanang kasalukuyan, ito po ay nilinis na po, hinugasan na po ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng naniniwala, tama po kayo. Lahat yan ay hinugasan na. Lahat yan ay nilinis na. Pero bakit kailangan mangumpisal tayo kung ikaw at ako'y nagkakasala? Bakit? Sabi nga ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So bakit there's a need for confession? Nasa paniniwala natin, lahat ng kasalanan natin, pinatawad niya yan. Kung tinanggap mo si Jesucristo, kung totoo, sabi ko nga kanina, kung totoo may pananampalataya ka, mayroon kang changed life, mayroon kang good works, alam niyo po, yan ay totoo na nananampalataya ka dahil totoo tinanggap mo si Jesucristo. So kung talagang tinanggap mo si Jesucristo, totoo lahat ng kasalanan natin. Past, present, and future sins, lahat yan ay tinubos na ng dugo ni Kristo Jesus. Pero bakit kailangan natin mangumpisal? Una, para ma-enjoy natin ang fellowship with Jesus Christ. Dahil kapag ikaw ay may kasalanan at ikaw po ay hindi po humihingi ng tawad, totoo, hindi mo makakaniig. We cannot fellowship our Lord Jesus Christ. Why? Because Jesus Christ is holy. At yung kasalanan natin, ang sabi po ng Isaiah 59, sabi po doon, yung kasalanan natin ang nagiging hadlang, nagiging pader para ang ating Panginoong Jesucristo hindi po maka-fellowship sa atin. Kaya kailangan ang kasalanan hinihingi ng tawad, inaamin ang kasalanan at hinihingi ng tawad sa Diyos. At pagkatapos, pag ikaw ay lumapit sa Diyos, halimbawa magbabasa ka, bakit ganon? Nagbabasa ka ng Bible, hindi mo maintindihan. So, i-search mo yung heart mo. Nagpray-pray ka, parang ang prayer mo hanggang kisame lang. Kristiyano ka. So ngayon, ano ang kailangan? Search your heart. Ask forgiveness from God. I-confess mo ang iyong kasalanan para ma-enjoy mo yung fellowship kay Jesus Christ. Pag nai-enjoy mo itong fellowship kay Jesus Christ, alam niyo po, hindi mo na inaalintana na ang prayer mo, ang presensya ng Diyos na nakakaniig mo, kung pwede lang isang araw, magagawa mo sa buhay mo. Maliwanag po ba? So, ano pa? Bakit there's a need for confession? Para yung kagalakan. Ito po ay joy, galing ito sa puso. At kapayapaan ang iyong mararanasan. Kapag inamin mo, kinonfess mo sa Diyos ang iyong kasalanan. And letter C, it shows reliance on God's power to overcome. Alam niyo po, pinapakita mo sa Diyos, kaya ka nga nangungumpisal, kaya inaamin mo ang kasalanan, nangungumpisal ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, dahil pinapakita mo na sinasabi mo sa Diyos na ang aking pong pagtatagumpay ay dahil lamang sa kapangyarihan mo. Pagtatagumpay sa kasalanan. So kapag hindi po natin ito ginagawa, yung buhay natin para po tayong, yung buhay natin para tayo pong kulang. Hindi tayo masaya, walang joy, walang peace, wala tayong fellowship sa ating Panginoon. At hindi natin sasabihin, Lord, I need your power. Empower me to overcome sin. So yun po ang ipinapabatid sa atin ng Panginoon. Kaya po, sa oras na ito, may isa na lang po yung gusto kong bitawan. True confession
Ito po mga kapatid, this is our last slide. True confession involves a commitment not to continue in sin. Ang totoo pala na pagpapahayag ng kasalanan, ito dapat ay mayroong kalakip na commitment na hindi ka na pala magpapatuloy sa pagkakasala. Ganun po ang ibig sabihin ng confession. So mga kapatid, sa ating conclusion, ang sabi po, here, pakinggan, hindi yan here na nandito, pakipalitan. Hear and obey what God's word say. So ano po ang sabi po ng Luke 11:28? Luke 11:28. Blessed, mayroon po yung sinasabing blessed. Praise God. Mapalad po yung tao na nakikinig at sumusunod sa kanyang salita. Sabi po dito, but he said, yea, rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. So, yun po yung sinasabi sa Luke 11, verse 28. Datapwat sinasabi niya, oo, bagkos na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. So, yun po ang sinasabi diyan. Sabi niya, mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. So, yun po yung ating pong conclusion. So, ngayon, tinuruan tayo, ulitin ko po, true confession involves a commitment not to continue in sin. So ito lang po ang maiwan sa atin na ang totoo pala na pagpapahayag ng pagkakasala. Ito po ay may kalakip na commitment na hindi na tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Lahat tayo'y tumayo at sa oras na ito, sige po, habang tayo'y nakatayo, let us examine ourselves. Kung mayroon po tayong mga